Matutunghayan niyo mga ka-5 na ngayon kung gaano kasinungaling itong kinikilala ninyong Ninong SM. Tara, sama-sama tayong tunghayan ito. Mag-ano sila sa comments nila kasi sabi ko kay Ma'am Singa, yung mga bad comments, kahit papaano, sige, okay lang, pero kunin mo yung pangalan. Kasi pangit din yung below the belt yung tira nila na akala nila, alam na nila ang pagkatao mo, buong buo. Hindi nga sila nakabigay ng gatas kahit isang gabi lang nung maliit ka, di ba? Tapos kung makasulat ng sama-sama, akala mo talaga nanggagaling ka sa kanilang sinapupunan talaga, no? Tungkol kay Nanay Apple. At saka, yes, kasi may nag-text sa akin, sinabihan ba naman ako na, naku, nagagalit ka, tauhan mo yan si Yvette. Sabi ko, no! Kahit kailan hindi ako nagpapasahod na pangalan Yvette, wala akong sinasahuran ganyan kasi kilala ko lahat ng tauhan ko. Wala akong Yvette na pangalan. Nagagalit daw ako, pero meron na tauhan ko raw si Yvette. Sabi ko, hindi. Kahit kailan, hindi. Kasi kung tauhan ko siya, tuturuan ko siya ng magandang asal, hindi yung ganang asal na ewan. Hindi naman ako perfecto, may mali din ako, minsan nag-aano din ako, pero I'm willing to say sorry kung mali ko talaga. Pero mas maganda, kahit hindi mo kasalanan, magpapasko, sige, reconcile na lang para wala nang yung baggage, tanggalin na para maganda. Ang sa akin, ang pinakamasakit sa akin, alam mo, yung bang naglulukdo yung bata, patong-patong na mga gulay. Patong-patong. Tapos sabi ko, sinong nanay nito? Napakawalang puso naman ng nanay nito na pinabayaan niya yung ganyang kaliit na bata. Tapos ganun, napakasakit para sa akin na makita yung ganyang eksena. Diba? Akala ko sa pelikula yan eh. Hindi eh. Totoo pala. Ngayon na unti-unti nang naabot ni Kuya yung yung mga pangarap niya sa buhay. Sariling pamilya ang maghahatak niya pababa. Bakit ganun? Tanong ko lang sa iyo, Nanay Apple. Di ba? Sinabi mo yan sa video na ilang beses mo tanggalin si Kuya Dave sa iyong sinapupunan. Anong klaseng ina ka? Anong klaseng ina ka? Nanay Apple, kung ako ang anak mo, talagang ewan ko lang. Talaga. Hindi ko ma-attempt. Nanay Apple, kung ako ang anak mo, talagang ewan ko lang. Talaga. Hindi ko ma-attempt eh. Kahit sa hindi pa yun nangyari, tulog ako. Ang daming mag-message sa akin. Ninong, nakita mo na ba yung umiyak si Tekram, si Nanay Jack? Sabi ko, bawat patak ng luha ng nanay ko, mahalaga sa akin. Ayaw ko paiyakin ang nanay ko. Grabe. Grabe talaga. Hindi ko inaasahan na ang nanay pa mismo at tiyahin ang gustong sumira sa kinabukasan ng Kuya Dave. Ay, ewan ko lang, basta para sa akin, masakit yung ginawa niya from the beginning up to now. Tapos ipakilala mo pa ang isang lalaki na ito yung tatay mo. No! Ang mukha ni Kuya Dave, mukha ni Alan at Tatay Alan at saka ang mukha ni Nanay, yung auntie niya, si Beth. Hindi, yung kapatid ni Tatay Alan. Si Tita Telma. Oo, si Tita Telma may resemblance doon sa mukha ni Dave na Bumbayin. Yun ang nakikita ko eh.
At saka bakit mo ano yung bata? Anong purpose mo doon? Bakit mo, alam mo naman na may PEP pa siya ngayon, may examination pa siya, tapos Oo nga, Ninong. Yun nga, yun, doon ako naiinis, hindi marunong tumahimik. yun na nga, kung saan yung bata nag ano na, from high school going to college, yun, doon pa siya pa talagang isisingit pa talaga niya ang gusto niya makasarili. Walang puso eh. Walang puso. Ay, gusto kong ano talaga noon pa, gusto ko talagang magsalita. Pero naghahanap ako ng paraan. Ito nang pala talaga ang paraan na masabi ko lahat yung nandito sa loob ko. Mag-ano sila sa comments nila kasi sabi ko kay Ma'am Singa, yung mga bad comments, kahit papaano, sige, okay lang, pero kunin mo yung pangalan. Kasi pangit din yung below the belt yung tira nila na akala nila, alam na nila ang pagkatao mo, buong buo. Hindi nga sila nakabigay ng gatas kahit isang gabi lang nung maliit ka, di ba? Tapos kung makasulat ng sama-sama, akala mo talaga nanggagaling ka sa kanilang sinapupunan talaga, no? Ang nanay nga natin hindi makaganyan sa atin, tapos sila ang bilis. Yun na nga, think before you click, kasi maraming napahamak, tapos sa bandang huli, sorry is not enough sa mga damages na ginagawa. No, it's not enough. Yung pag-anuhan mo yun, pag-isipan ng gusto kung tama ba yung ginagawa natin o ito ba'y ng tao, uplift ba yung pagkatao niya o makasama sa pagkatao. Kung masama, huwag niyo nang gawin kasi we are old enough to do such thing, di ba? Dalawa lang naman ang pinagpapilian natin galing sa Panginoon eh. Gagawa ka ng tama o gagawa kang mali. Pero sa mali, consequences, marami kang pagdaanan dyan sa bandang huli, sa pagharap mo sa Kanya. Isang niloloko at isang manluloko. Saan ka doon? Isang traidor at isang mabait na kaibigan. Saan ka doon? Kamag-anak nga, titirahin nga tayo eh. Pero pag sa Diyos na natin yun, bahala na sila. Sa kanila yun eh. Huwag sa atin. Kasi tayo, nagsikap tayo para sa pamilya. Hindi nyo lang alam yung nagpo-post kayo ng mga, ito ang ito ang kinikita ko sa Saudi, may mga bahay. Ay nako, number 1 akong fan sa mga ganun. Yung mga anak nila,